Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Well, trending na trending po ngayon itong Olympics, Itbulaga Olympics, mga kaaldab, na kung saan nga po kakaiba na. Di po ba? Hindi na po ito katulad ng dati. Ang laki na po talaga ng pagbabago. Di po ba? Kahit yung ibang mga legit dabber gods talagang magsasabing kulang na kulang nga po ang mga writer sa pagsusulat. Dapat daw po mas ginagalingan nila. Dapat nga po raw mas high-tech na yung mga nakukuha nilang idea. Di po ba? Hindi parang kumbaga dati lang, kasi generation na nga po daw ngayon, at yung mga mamis, mga titas, mga senyor na dating legit dabber gods na nakukuha niya, hindi na po, kumbaga matanda na. Ibig kong sabihin, hindi na po gaano nakakapanood, yung iba malabo mata, di po ba? Yung iba hindi na gaano pang di po ba? Alam nyo na yung pinupunto ko. Di po ba? Real talk yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay na sinasabihang tamad na nga po raw ang writer ng Itbulaga. Di po ba? At eto babalikan ko lang po yung mga tao nag-react po sa akin about kay Sanya Lopez. Lalo na po dun sa mga nagko-comment sa Facebook. Hindi ko po pinapasikat si Sanya. Umabot po sa kulang-kulang 2 million ngayon ang views ng Pulang Araw. Kaya nga po nagpipiesta ang GMA Kapuso. Kasi ang bilis nila mag-trending. Ang bilis nilang mag-viral. Hindi po ba? Yan naman po kasi gusto ng GMA Kapuso. Yan naman po kasi yung mga update na kung saan pinupush po talaga nila. Hindi sila nakikisawsaw sa iba. Basta ang focus nila o ang goal nila ngayon, eto nga pong Pulang Araw. Kaya nga po sabi ko sa inyo, bukas sa Makalawa ay talagang pagpepestahan na si Sanya Lopez at si Richard Polkerson, dahil napakaganda nga po raw ng role ni Sanya Lopez at syempre ni Alden Richards bilang Eduardo. Kaya nga po yung mga nagbabasa ng mga ilang netizen, di po ba, hindi na po nila tinitignan yun. Hindi na po nila kumbaga kinokomento yung mga ganon. Hindi po katulad natin na talagang 101%, di po ba, na nagko-komento po tayo. Gaya nga po ng sinasabi natin, kapag ka nasa Itbulaga, mas masarap po kasing manood ng live sa Facebook o sa YouTube. Although live din po sa television, kaya lang hindi ka makapag-comment. Hindi mo masasabi yung reaction mo. Hindi mo masasabi yung feelings mo sa mga napanood mo, na may encounter na may magre-react at magre-react talaga sa sasabihin mo. Hindi po ba? Kasi kung pagbabasihan po dati natin ang Itbulaga Olympics, grabe, napakaganda. Talagang yung mga writer o yung mga segment talagang masasabi mong napakaganda. Hindi po katulad ngayon na talagang mapapaisip naman po talaga kayo, di po ba? Kulang na kulang sa energy. Gaya nga po ng kumbaga na sinasabi kong pagbabalik ni Alden. Isa po yan sa rason. Wala pong lalaki na sa kumbaga sa stage. Ang ibig kong sabihin, kapag wala na sina Jose, Wally, Paulo, nasa barangay, yung po pwedeng mas maglabas ng energy. Hindi sila umaasa lang sa isa. Gaya po ni Mengay. Diba ba? Ito yung pinapaliwanag ko na pupokus sila kay Mengay. Nagagawa nila na kumbaga ito yung gawin. Hindi po magawa ito ni Atasha Mulak, ni Miles, di po ba, lalo na po ni Raisa, ni Karen. Hirap, hindi naman po sa hirap na hirap sila. Hirap sila gawin na mas maganda. Hirap po sila na ibigay na mas kwela. Hindi po katulad ni Mengay na talagang game na game. Kaya nga po sabi ko, ito po yung sinasabi ko na mas maganda mag-react ng live. Kasi yung sasabihin mo, may magre-reply na, oo, tama ka.
Kasi parang si Mengay lang talaga yung kumbaga gumagawa ng mga punchline. Dapat may tumatanggap din at talagang ibabato rin na mas maganda. Kung maganda na nga po yung ginawa ni Maine Paul Garson, mas maganda pa yung gagawin ng pangalawang host. Di po ba? Well, matatandaan nyo naman po, di po ba? Nagsasayaw sila Mengay at si Alden Richards. Di po, bawal judgmental. Sasayaw si Alden, talagang ipopokus niya. Tapos si Mengay hinto, di po ba? Tapos pagkahinto ni Alden Richards, so sasayaw si Mengay. Yun yung mga punchline na talagang, kumbaga, hindi mo na kailangan pa ng script. Hindi mo na kailangan pang, kumbaga, bigyan ng script yung dalawa, talagang matik na, di po ba? Sa bagay, nandun na tayo, kumbaga sinasabi nilang bago lang kasi si Atasha, bago lang kasi si Karen, bago rin naman si Miles, hindi sila katulad ni Mengay na matagal nang nakasama nila Jose, Wally, Paulo, Tito Sen, Henyo Master Joey De Leon, Bossing, at ni Ma'am Alan. Nandun na po tayo, pero na-orient naman po yan, di po ba? Sinasabi nila na kung may alam ka, kung sa tingin mo mas maganda, gawin mo. Di po ba? Sabi ko nga po, kung legit cover cards ka, alam mo yung pinupunto ko. Ganito naman po yung sinasabi nila Jose at Wally, Paulo. Di po ba sa barangay na kapag ka dumating yung point na magkakaroon ng magandang sasabihin, ginagawa mo. Pansin nyo po ba? Gaya nga po ng mga interview, wala po talagang script sa barangay. Kung ano lang po yung mga punchline nalalabas po sa bibig niya o bibig nila, hindi po talaga kumbaga hindi po yun idea ng Itbulaga. Kumbaga sila na po talaga yung gumagawa ng idea nila, sila na po yung gumagawa ng kaya ang kagandahan lang talaga nagtumutugma. Di po ba? Nagkakaroon ng mga punchline na mas maganda. Ito yung sinasabi ko na hindi na gaano nagsusulat dati ang writer ng Itbulaga. Talaga nakapokus lang sila sa bulagaan. Di po ba? Nakapokus lang sila sa mga bagong gagawing show na umayos naman. Di po ba? Kasi nagkakaroon sila ng inspirasyon. Nagkakaroon si Jenny Ferrer ng kumbaga tamang ganito gawin natin, medyo maganda. Di po ba? Hindi katulad ngayon na talagang hirap na hirap sila. Di po, sabi ko nga po sa inyo, kailangan ng isang tao para mabuo. Ang laki ng pagkakawala ni Richard Paul Gerson. Di po ba? Sinasabi ko to, ang dami nagre-react, ang dami nagko-komento. Iba po kasi si Richard Paul Gerson. Di po ba? At si Mengay. Kasi sila po yung tipo na talagang pag nagsama, yung spark nandun Di po ba? Yung kulitan na andun. Sino naman kasi kukulitin ni Miles? Sino nga po ba yung kukulitin ni Atasha? Kung merong isang lalaki na pasaway, di po ba? Kumbaga kalog, talagang masasabi nyo. Di po ba? Oo, sinasabi nga po nila nakukuha sila ng gaya ni Richard. Pero sino? Sino yung sa tingin nila na pupwede? Sino yung sa tingin nila na aayon? Di po ba wala? Pansinin nyo, tignan nyo po mga kaaldab. Wala po talaga. Kaya nga po natatawa na lang ako Kasi ang dami daw artista sa TV5. Maraming artista pero hindi siya swak sa panlasa. Hindi nga siya napapanood sa Showtime. Di po ba? Wala siyang experience sa mga ganyan. Kaya kita nyo si Atasha, kundi lang po kay Aga Mulak, sa tingin nyo po ba kukunin siya? Sa tingin nyo po ba, kung hindi siya part ng family ng TV5, kukunin po siya? Hindi, para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Di po ba hindi? Kasi alam nyo naman po na mas maraming nakapila. Kaya lang, syempre, hindi gaanong sikat. Di po ba? Hindi katulad ni Atasha na galing po mismo sa pamilya ng mga sikat. Di po ba naalala nyo po nung Sabado na medyo nagkakamali, ang daming magsasabi na nagkamali si Atasha. Dapat ino-orient ang gusto. Dapat yung script, binabasa niya, sinasaulo niya. Di po ba? Ayan ang pagkakaiba po ng pag nanood kayo ng live at ng pagkakaiba ng napanood nyo lang sa telebisyon.
Well, hanggang dito na lang po yung updates natin ha. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.